blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Ang pinag-uusapan lagi kapag ka negosyo is yung tinatawag natin na financial, yung nasa pera na side. Sir Raymond, bakit mo papasukan ng law of giving? Ito pong topic natin ngayon, napaka-crucial po nito at napakalaki ng role nito sa pwede nating maging resulta sa 2022. Pwede natin maging resulta sa negosyo natin, maging resulta sa buhay natin, maging sa spiritual na buhay natin. Malaki ang pwedeng maging impact nito. It's about the law of giving. So, actually, yung law of giving is one of the universal law na ito yung merong unlimited possibility, unlimited energy, unlimited power na pwedeng maibigay sa sarili natin. Kung gusto mong mapabilis yung lahat ng pangarap mo na makuha mo na physically, na ma-acquire mo na sila, na maging sa'yo na yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, kailangan ma-master nyo po yung tinatawag natin na law of giving. Ito yung importante nyong maintindihan. Ang sabi dun sa law of giving, once na nagbigay ka, you should not expect something in return. So yan dapat yung mindsetting natin kapag ka nagbibigay tayo. Do not expect something in return. Actually do that, instant effect eh. Kung mapapansin mo, kung gano'n naging habit mo, gano'n ang behavior mo, pansinin nyo, di ba sobrang sarap ng ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nangangailangan? Na sobrang sarap sa pakiramdam yung ikaw yung nakakapag-provide, yung ikaw yung nakakapagbigay. Sobrang sarap sa pakiramdam niyan, sa totoo lang. What's the point? Yung feeling na yon, those are called energy na nagfo-flow sa katawan. The feeling of abundance, the feeling of gratitude, the feeling of prosperity, the feeling of success kapag ka nakakapagbigay ka. Sabi ko sa inyo, unlimited positive energy ang naibibigay sa inyo once na nakakapagbigay ka. Kumbaga, once na nagbigay ka, ipagpasalamat mo kasi nakakapag-provide ka pa. Ipagpasalamat mo dahil maganda yung nangyayari sa buhay mo. Diba? Dahil nakapagbigay ka. Nagbibigay ka ng pabor sa Diyos. Pag nagbigay po tayo and we do not expect something in return, ang Diyos na po ang magbabalik sa atin. Ibig sabihin, pag tayo nagbibigay, once you give, you are not actually giving favor to the recipient. Hindi ka nagbibigay ng pabor sa recipient o dun sa binigyan mo. Binibigyan mo ng sobrang laking pabor ang sarili mo. That's the reality. Kapag ka nagbibigay ka, kahit anong naipoprovide mo, naibibigay mo sa ibang tao, mas malaki ang nagiging favor nun sa sarili mo. Bakit? Nagkakaroon ka ng tinatawag natin na super positive feelings. Ano yung super positive feelings? Feeling of abundance. That's number one. Di ba? Pag nagbibigay ka, parang napakasagana nung nangyayari sa'yo. Parang napakagaang. Pansinin mo, once na nakapagbigay ka, nag-provide ka sa ibang tao, sobrang gaang sa feeling. Super positive energy yan. Super positive vibrance yan. Super positive na pakiramdam na sobrang saya ng puso mo that actually, yung positivity na yon, pati yung ibang aspeto ng buhay mo, nadadamay. Ganon po siya. So, once na nagbibigay ka, tandaan po natin, ang binibigyan mo ng malaking pabor is yung sarili mo, hindi yung pinagbigyan. Yan ang mahirap po sa maraming tao ngayon. Puro basta kita. What's in it for me? Hindi gagalaw kung walang kapalit. What's in it for me? Masyado kang transactional. And yung ganong klaseng behavior, yung ganong klaseng ugali na hindi ka gagalaw kung walang kapalit, kung walang in return, kung walang return of investment, maniwala ka sa akin. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, hindi ka basta-basta dadapuan ng swerte. Hindi ka dadapuan ng swerte. Totoo yan. And that is actually happening. Nangyayari po yan. Ang gusto ko pong ma-realize ninyo ngayon at ang gusto kong isipin nyo po ngayon, ano kaya ang pwede kong ma-provide sa ibang tao? Alam mo, Sir Raymond, may tama ka. For the longest time, masyado kong stress, masyado kong pressure sa sarili ko, masyado kong centered sa pamilya ko, masyado kong centered sa mga anak ko, masyado kong centered sa akin, sa sarili ko. Parang feeling ko totoo at tama yung sinasabi mo. Masipag naman ako. Matyaga naman ako. Madiskarte naman ako. Feeling ko magaling naman ako. Pero bakit ang ilap sa akin ng blessing? Hindi ka ba nagtataka? Kasi baka mamaya minsan, puro material na lang iniisip natin sa buhay natin. Nakakalimutan natin na may kapwa-tao tayo na mas higit na nangangailangan sa atin na pwede naman nating ipagkaloob. Baka mamaya, yun yung kailangan mong gawin to provide to other people. To provide sa mga nangangailangan. The law of giving. The feeling of abundance,
Yung the feeling of fulfillment, yung fulfilled ka sa buhay mo. The feeling of gratitude at the same time, di ba? Pag nagbibigay ka, meron ka nararamdaman ngayon. Pag nagbigay ka, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi nakakapagbigay ka pa eh. Tama? So may feeling of gratitude siya nakasama. So super positive energy ang naibibigay sa atin ng pagbibigay. Now, Sir Raymond, paano ngayon kung ganito? Wala pa kasi akong kayang ibigay. Kasi mahirap lang ako eh. Nag-uumpisa pa lang kami. Hirap na hirap nga ako talaga sa buhay ko ngayon eh. Pero pinipilit ko lang talagang umasenso eh. Pinipilit ko lang talagang bumangon. Paano ko makapagbibigay sa ibang tao eh kung yung sarili ko nga hindi ko nga mabigyan? Kung sarili ko nga hindi ako makapag-provide. Yung iba kasi ang katwiran nila eh hindi ako makapag-provide talaga sa ibang tao kasi ang nagiging problema ko wala naman talaga ako may bibigay. Maniwala ka sa akin hangga't humihinga ka, meron tayong tinatawag na oras. At ang oras mas valuable sa pera. Kung yung oras na yan ay napakahalaga at mas mahalaga yan kaysa pera, edi yan yung ibigay mo sa ibang tao. Ang law of giving, hindi lang po siya yung material, hindi lang po siya yung pera ang pwede mong ibigay. You can give advice to other people. You can give something na hindi naman material. You can provide your present as being there sa isang act. Maybe charitable works, maybe sa ibang mga kawanggawa na hindi naman kailangan ikaw yung nagbibigay, pwedeng tumutulong ka na. You can give your effort, you can give your commitment. Pwede mo silang mapasaya. You can give happiness, the feeling of gratitude. Kailangan maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Number 1, law of giving. Number 2, law of gratitude. Kailangan maging mapagpasalamat po tayo. Sir, honest to goodness, ito kasi yung nangyayari sa buhay ko. Ngayon taon, sobrang daming pagsubok. Ito yung nangyari sa akin. Grabe yung nangyari sa akin. Ganito yung nangyari sa negosyo ko, ito yung nangyari sa pamilya ko, ito yung nangyari sa akin. Parang sa palagay ko, sobrang hirap niyang sinasabi mo na magkaroon pa rin ako ng feeling of gratitude kasi sobrang gibang-giba ang puso ko, gibang-giba rin ako mentally, emotionally, and financially. How can a person have the attitude of gratitude if ganun yung mga naging experiences nila? Siguro ikaw kasi baka hindi mo na-experience. Kaya mo sinasabi na kailangan maging mapagpasalamat. Is there anyone here sa loob ng webinar natin na hindi nagkaroon ng pagsubok sa buhay niya ngayong 2021? Wala. Tama? Ibig sabihin, lahat tayo nagkaroon ng mga challenges, mga stumbling blocks, no? Madaming pagsubok sa buhay natin. Pero lagi mong tatandaan na marami ka pa rin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Na sobrang daming mong dapat ipagpasalamat. Kailangan mong maging mapagpasalamat sa Diyos. Bakit? The fact na buhay ka ngayon, the fact na humihinga ka ngayon, the fact na nakakausap mo ako ngayon at may internet connection ka pa o may cellphone ka pa o may laptop ka pa, dapat sobrang maging mapagpasalamat. Kung gusto mo raw ma-maximize or kung gusto mo makuha yung infinite potential ng law of attraction, kumbaga kailangan mong sa puso, ilagay mo sa isip mo yung tinatawag natin the law of giving. Okay? So there's this a law. Law of giving, kumbaga, it has unlimited positive energy na nakapalibot sa kanya. I am that I am. Meaning to say that we are all connected. You and I are all connected. So when you actually give to others, you are actually doing a favor to whom? To yourself. So kapag ikaw pala ay nagbigay ng something sa ibang tao, kumbaga it seems that parang ikaw yung nagbigay pero ang totoo nun, binibigyan mo ng favor yung sarili mo. And that is the reason why, pansinin ninyo kapag kayo ay nagbibigay, sobrang ganda ng pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam. So yan po yan. So we have to realize that from this day on, we should learn how to give. We give more, we receive more. And that is the law of giving. Hindi naman necessarily na give more, pera lang eh. You can give more advices, give more value to people, give more ideas. So maraming paraan na pwede kang makapag-provide makapagbigay. You really have to understand that providing to someone is actually providing to yourself. Kumbaga kung gusto natin lumakas po yung positivity natin sa buhay natin, practicein po natin yan. And that is the reason why si RDR po or yung community po natin is more of, tayo po is more of the relational than the transactional type of community. So bigayan tayo.
Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series ng mga videos na kinakrap po namin na siya naman po naming ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.